So hanggang doon lang po ang baon kong Maguindanao papunta dito sa Madia. So magandang umaga again to all of us and my courtesies to all our leaders and especially our Executive Vice President and First Vice Chairperson of the Moro Islamic Liberation Front. Palakpakan natin ang IQ ng Bangsamoro. And we would also like to congratulate the organizers of this voters education led by our very active interim base commander, Commander Hound Sindatok. And of course, our incoming Member of Parliament, Ustad Saad H. Sindatok. So, ang akin pong papel ngayon ay magbigay sa atin ng voters education. Ang una ko pong gustong malaman sa ating lahat ay kung kayo ba ay mga registered voter. Nakarehistro kayo lahat? Dito ba kayo nakarehistro sa Maguindanao del Sur? Okay, so very important kasi baka mapagod lang tayo mag-voters education pero hindi naman pala kayo makaboto. So I'm very happy na kayo ay mga registered voter at tayong lahat ay magsama-sama at mangangampanya, magtratrabaho upang ipanalo natin ang United Bangsamoro Justice Party. Gusto kong i-emphasize ito kasi andito talaga yung mga mujahidin natin sa araw na ito. I would like to take this opportunity to emphasize na itong upcoming election in this coming September 14, 2026, to 76 days na lang po ang ating bibilangin upang magkaroon na tayo ng finally yung tinatawag nila na first parliamentary election na tinatawag na ito ay historical. Bakit siya historical? Kasi una nating pipiliin ngayon ang mga members of the parliament in the first Bangsamoro regular parliament. Ilan po ang members ng Bangsamoro parliament? Ilan ba sila? 80, no? 40 will be chosen from the regional political party at merong 32 na manggagaling sa parliamentary district at merong 8 na manggagaling sa sectoral. So yung 80 po, yan ay ang ating ihahalal this coming September 14, 2026. Bakit ito historical? Bakit mahalaga ito? Dahil kailangan nating this as described by our Amirul Mujahideen, this is not an ordinary election. This is still part and a continuation of the Bangsamoro Jihad. So kung tatawagin natin ito na continuation of our jihad, of our struggle, ang kailangan na tayo ay magsakripisyo, kailangan nating kumilos, kailangan uli nating magtrabaho upang maipanalo natin ang ating mga representatives ng United Bangsamoro Justice Party. Now, bakit mahalagang gusto ko emphasize na continuation ito of our jihad para hindi tayo ma-confuse doon sa pananaw na pag-eleksyon ay pera-pera lang yan. No? Parang pag-eleksyon,
nag-i-expect tayo na magkapera at babayaran tayo at ibebenta natin ang ating boto. Kung sino man ang may pera, kung sino ang may igagastos, ipambili ng boto, siya yung mananalo. So, ang tanong ko sa ating lahat ngayon, papayagan ba nating ibenta ang ating mga boto? Sigurado tayo dyan? Hindi natin ibibenta sa 500 pesos? Dadagdagan ko ng 1,000. Ibibenta ninyo? Gawin na lang nating 5,000. Ibibenta ninyo? Hindi. Hindi natin ito ibibenta. Dahil sa araw ng eleksyon, sino ang ating kandidato? Ang kandidato natin ay number 1 nominee ng United Bangsamoro Justice Party is no other than Alhaj Murad Ibrahim. Ipagpalit niyo ba ang ating Amirul Mujahideen sa 5,000 pesos? Ibebenta niyo ba si Vice Chairman Iqbal ng 500 pesos? Hindi. Hindi natin gagawin yan dahil itong mga kandidato na ngayon ay tumatakbo under the United Bangsamoro Justice Party, hindi ito mga ordinaryong politiko. Hindi sila mga ordinaryong ng mga mayores or mga senators or mga congressman na may mga sarili ng mga negosyo. Ang buong buhay nila ay inilaan nila sa pakikibaka upang ipagtanggol ang kasanrinlan ng mga Bangsamoro. Hindi natin sila ipagpalit ng kung anumang pera na ibibigay sa atin. Okay ba yon? Now, so 76 days na lang, no? At dito sa Maguindanao del Sur, we have a total of 469,136 votes. At meron tayo ditong 5 parliamentary district, no? So ano man yung ating goal? Ano ba yung goal natin sa eleksyon? Ang goal ba natin ay maipanalo si Ustad Saad Sindato? Yes. Goal ba natin na mananalo si young fighter Anwar Alamada? Yes. Gusto ba natin maipanalo si Abbas Basco Kamendan? Pero hindi pwede na sila lang tatlo. Kasi kung sila lang tatlo ang mananalo, minority sila sa parliament. Kailangan nating makakuha ng mayoriya sa parliament. Ilan ba ang mayoriya sa 80? 41. Pero huwag tayong magkumpiyansa sa 41 kay baka yung isa madala ng mga maleta-maleta. Kailangan na meron talaga tayong 45, no, para mas malakas at sigurado yung ating majority. Kaya ba nating makakuha ng 45? Inshallah. Now, ang gagawin natin, bakit natin kailangan ng mayoriya? Very good. No, para tayo ay makaboto sa ating chief minister. Very, very important 'yan. No, kasi sino ang magboto sa chief minister? Ang mga members of parliament. Kayo na mga botante ang magpili para sa members of parliament na 80 at yung 80 ay yun ang magboto para sa chief minister. So kailangan nating makakuha ng mayoriya upang ma-elect natin at mababalik sa kamay ng Moro Islamic Liberation Front at ng United Bangsamoro Justice Party at mahawakan sa ang regular parliament sa ating chief minister. Now, at after that, hindi lang ma-elect natin ang chief minister, ma-establish din natin ang government of the day. So very, very important yan. Focus tayo dyan, no?
kanina, nakita ko, ito sila ang pinatayo natin kanina, mga commander, no? Mga biyak, mga magigiting na mga mujahidin. Ngayon po, sasabak tayo sa continuation pa rin of jihad, pero hindi na po ito sa pamamagitan ng bala. Hindi na bala ang ating hahawakan ngayon, ito ay labanan na para sa balota. So kailangan nating himukin, kailangan nating mamangampanya. Hindi pwedeng tayo-tayo lang mga biyap ang mangampanya sa isa't isa. Kailangan nating kausapin yung mga, hindi rin MILF. Kasi hindi lang po MILF ang magboto during election. We need to convince our kapitbahay, kung meron kayong kaklase, may mga kaibigan kayo, kamag-anak doon sa ibang probinsya, kung may kaibigan, classmate kayo doon sa Tawi-Tawi, kung may kilala kayo doon sa Basilan, or may kamag-anak kayo sa Lanao, pati sila pwede ninyong kampanyahan. Hindi lang dito sa Dato Saudi Ampatuan, kasi baka mag-landslide na tayo dito. No? So kung kumbinsido na tayo lahat dito, kung ma-maximize na natin ang boto dito, magpunta din tayo, magtulong tayo sa ibang mga munisipyo na medyo struggling pa, no? Hindi pa masyadong sigurado ang nakukuha nilang boto. So ganun po ang aking, gusto ko lang din i-emphasize na, alam nyo ba kung paano na bumoto? Paano ba bumoto ngayon? Alam ba ninyo? Ang election po ngayon ay automated. Automated election. Ibig sabihin, gagamitin pa rin natin yung mga automated counting machine. Okay? At paano man magboto? There are 3 categories ng pagboto. Ang una nating iboboto ay yung mga representant, yung pagpili natin ng